Hawak na ng Justice Department ang mga dokumentong patunay umano ng korupsyon noong Administrasyong Aquino. Ayon sa nagbigay nitong si Pastor Boy Saicon, madidiin dito ang ilang miyembro ng Liberal Party at maging si dating Pangulong Noynoy Aquino. Umaksyon si J.E.R. Sena. Milyon-milyong piso ang nakuha umano ng nakarang administrasyon mula sa payola galing sa online gambling at maging sa pork barrel scam. Ayon sa civil society leader na si Pastor Boy Saicon, may hawak siyang dokumento para patunayan ito at ang mga madidiin mga opisyal ng dating administrasyon, Liberal Party members at maging si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kasama siya, maliwanag yung pirma niya ron. Kaya kita naman ninyo, siya pa naghatid kay Napoles sa Krami. Pinasundo niya doon sa Heritage Park kay Karandang. Bakit? Nag-lunch pa sila sa Malacanang. Mismong ang dating Pangulo raw ang pumirma sa resibo para sa campaign contribution umano ni Janet Napoles na idinaan sa kanyang kapatid na si Reginald Lim. Bukod sa pork barrel payola, nakinabang daw ang mga dating opisyal sa online gambling. Every month, from 2004 up to 2016, magkano? it varies because what was specified is the percentage. The law signed by Corazon C. Aquino, 5% of the gross revenue of the casinos was given for the development of Philippine sports. But the 5% was limited to the government-run casinos. Saan napupunta ngayon yung 5%? Nung galing sa Soler, yung galing sa City of Dreams. Matagal na raw hawak ni Saicon ang mga dokumento. How can I surrender it to Dilima? The recipient was his boss. Hawak na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga dokumento. Pag-aaralan ito ng kalihim at ipapakita raw kay Pangulong Duterte. Talagang credible of the highest degree. Nang tanungin kung credible si Saicon, Kilala naman niyo si Boy Saicon eh. Ang kwan dito is bearer siya, pero ang dapat tingnan niyo yung kanyang daladala. hamon naman ni Liberal Party Congressman Terry Bagilat, ilabas ang mga dokumento at magsampa ng kaso. Tingin niya, paninira lamang ito. Parang may trend ngayon na gusto nilang siraan yung lumalabas o tumatayong bill position. Kasi nagsimula yan kay Laila de Lima and then latest yung kay VP Robredo, kay dating Secretary Jesse Robredo sa nagalik. So ngayon naman, ang gusto naman na nasiraan pa yung mga ibang mga issues ng aming partido dahil na nagiging emerging political party opposition ang liberal sa House of Representatives. Ilang mga matataas na tao mula sa dating administrasyon ang kasama sa listahan ng mga taong involved sa korupsyon. Ito ang nilalaman umano ng mga dokumentong ipinakita ni Pastor Boy Saico kay Secretary of Justice Vitaliano Aguirre III nang mag-meeting ang dalawa. Well, mga evidence of corruption, involving the past administration, tungkol sa gambling, meron din sa contributions sa candidates na hindi diniklara sa kanilang source. Marami. Tikom pa ang bibig ng kalihim at sa ngayon ay babasahin at pag-aaralan pa daw niya ang mga ito. Gayunman nagpahaging ang kalihim na kabilang sa listahan ang mga pinakamataas na opisyales. Pinakamataas ng mga opisyales. Sa tanong patungkol sa kredibilidad ni Saico, tugon ni Aguirre. Kilala naman niyo si Boy Saicon eh. Ang kwan dito is bearer siya, pero ang dapat tingnan niyo yung kanyang daladala. Messenger lang siya eh. Pero talagang highly credible yung evidence niya na binigay sa akin. Kabilang sa mga ibinigay na dokumento ay patungkol sa gambling sa PAGCOR at sa COMELEC. Matagal na daw hawak ni Saicon ang mga dokumentong ito at sinigurado lamang na pagkakatiwalaan ang kasalukuyang administrasyon bago niya ito ibinigay. Para sa PTV News, Marita Muaje. Iniling ng isang mamabata sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget Secretary Florencio Abad dahil sa illegal nitong paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa inihaing motion o Motion for Reconsideration ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate, iginit nitong sampahan ng technical malversation at paglabag sa anti-graft law
sina Aquino at Abad dahil sila ang may hawak ng pondo ng DAP. Ipiniliwanag ni Zarate na mismong ang dating Pangulong Aquino ang nag-aproba sa DAP kaya dapat lang itong managot sa batas. Ano niya lang daw sumama sa ay hindi sumagi sa isip niya na sisunungaling si Napeñas sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi sumagi sa isip niya sa first day one pa lang ng mga masapan, sinasabi na niya yan eh. Kung gugmon niyo anong sasabihin niya hindi sumagi sa isip niya. Hindi ba si Napeñas nang palagi sinasabi niya may kasalanan? Lahat ng sisi, si Napeñas ang tinatapunan niya. Tapos ngayon hindi sumagi. Basically, he's saying, sir, na Peñas lied to him sa AFP coordination, sir. Palagi niya sinasabi yan eh. Pero siya ang nagsisinungaling. Bakit, sir? Sasabihin niya wala siyang kinalaman doon. Dun sa, hindi daw niya alam yun, hindi raw siya nagbibigay ng order. Ano ba yung ginawa niyang nakipag-text siya kay General Purisima na nagbibigay siya ng order kung ano na nangyayari dyan kay Marwan, ano nangyayari kay Usman. So yan ay, ang ibig niya sabihin ay talagang on the top of the situation siya na alam niya ang lahat ng nangyayari. Ipa-examine niya yung kanyang cellphone para malaman natin kung ano ang talagang naging usapan, kung ano naging text nila doon sa kanyang mga generals, kung nagkaroon ba ng stand-down order doon o hindi. So you mean, habang nangyayari po yung bakbakan, alam na po ni President, ni ex-President Pinoy, hindi yung sinasabi niya na parang nung gabi na lang niya nalaman? Oo, siya mismo nag-admit na madaling araw, tinext na siya eh. Alam na niyang nagkaka-enkwentro, nakuha na si Marwan eh. Ngayon, meron niyang doon sa kanyang telepono, na sinasabi niyang patay daw yung telepono niya, na mayroon 2 hours na gap doon sa kanyang conversation, wala siyang tinatawagan. Impossible yun. Napaka-importante nung operation sumama sa panon, tapos ikaw magpapatay ng telepono. So may tulad ng sinabi ng BOI, may pananagutan siya for violating the chain of command. Sinabi naman BOI, sinabi rin ng Senate report ni Grace Poe na siya may kasalanan. So nagtataka nga lang ako kung ba't parang na-absolto ka agad yan. So tingin niyo, if he's willing to cooperate sa investigation, dapat ma-examine yung phone niya? Kung gusto niya eh. Actually, doon sa lahat ng mga generals, sa lahat ng mga officers, si General Napeñas lamang ang nagbigay voluntarily the day after di mamasapan ng massacre para examine, magkaroon ng forensic examination. Kasi wala siyang tinatago eh. Sir, may directive di ba from the President about the independent commission, sir, and who will compose that? Wala pa yan, hindi ko alam. Hindi ko pa alam yan. So sinasabi na hindi raw ginamit ng army dahil law enforcement service ng search warrant, hindi raw ng army, kaya police lang. Kaya police, yun ang sinasabi niya. Pero sangayon kayo dun, sir? Well, alam mo, kaya sinabi ni General Napeñas, yung TOT, yung time on target, gawa ng hindi mo na matatrust ang army at that time. Kasi yung mga army doon na naka-station doon, nandun na yung kanilang mga asawa, nagkaasawa na ng Muslim, tumitira na rin yung kanilang mga kapag-anak. Kaya once you coordinate with the army, ay mabubulabog na kaagad yun, makakatago na kaagad yung target nila. Yun ang reason ni General Napeñas. So sir, hindi niya violate kasi sabi ni Pinoy, inutos niya na mag-coordinate days before, pero yun nga sinabi ni Napeñas na time on target na lang. So walang na-violate si doon? Walang violate si General Napeñas. Siya ang nagkulang. Kung gusto niyang sinabi niya, ang sinabi kasi ninyo, okay, you coordinate with the military. Sabi ni General Napeñas, Mr. President, ang military is compromised na. So, ang dapat po dyan ay time target lamang. Anong ginawa niya? Wala siyang sinabi. Silent siya. Ang dapat sana sinabi niya kay General Napeñas, hindi, gusto ko talaga yung i-coordinate mo yan. Hindi niya ginamit yun. So, silent siya doon. Anong ibig sabihin ng silence? Silence means acquiescence. So, walang insubordination? Walang insubordination yun. Talagang pinilit lamang nila yung si General Napeñas sasama dyan.
napaimbestigahan niyo ba, sir, yung involvement ng US tulad ng sinabi ni President? Hindi, yung commission siyempre lahat iimbestigahan yan, lahat ng anggulo. Lahat ng anggulo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, napakaraming hindi nasasagot dyan. Kaya nung pa man, despite the Senate and House investigation, hindi ka ako magkakaroon ng closure dyan kasi napakaraming hindi pa nasasagot dyan sa investigasyon na yan. O, bakit hindi ginamit yung artillery support ng mga 8 or 9 o'clock in the morning of January 25 samantalang lahat ng kondisyones para gamitin nandun na? Kalawa, anong ginawa ng OPAP ni na Jing Deles at ng kanyang asawa? Bakit hindi nila napatigil yan? Meron ba diyang sila ba nagpigil para gamitin yung artillery? Sapagkat natatakot sila na mawasak yung peace process? Yan ang mga katanungan na dapat talagang i-investigate ng new commission kung mayroong itatayo. Sir, basically piniclear Dennis, or sabi niyo lahat ng kinalaman sa Dennis kasi law enforcement operation yung nangyari. Lahat naman kiniklear niya except na Peñas. Basta tatungkol dun sa operation naman. Alam ngayon siya magdepensa siya. Okay. Thank you, sir.